Anim na bagay na hindi kayang ayusin ng sorry kapag sobra na. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Tiwala na paulit-ulit mong sinisira. Isang beses, pwede pa. Dalawang beses, baka kaya pa. Pero kapag naging pattern na ng paulit-ulit kahit anong sorry, may duda na palaging kasama. Number 2, respeto na nawala. Kapag nasanay kang maliitin, sigawan o ipahiya sa ibang tao, hindi sapat ang sorry para ibalik ang dignidad na natapakan. Number 3, pusong napagod sa kakaintindi. Hindi agad napupuno ang tao, pero kapag nauubos na siya, hindi na galit ang mararamdaman mo, kundi panlalamig at pagsuko. Number 4, mga salitang binibitawan sa sobrang galit. May mga salitang hindi na mababawi kapag binitawan. Kahit sabihin mong hindi mo sinasadya, tumatatak na yon sa isip at puso ng isang tao. Number 5, pagkakataong nasayang. May mga pagkakataon na minsan lang dumating. At kapag pinabayaan mo, hindi lahat nabibigyan ng second shot. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong ang sorry ay napakahalaga sa isang tao, lalong-lalo na sa isang relasyon. Pero sana malaman mong mas mahalaga ang pagbabago. Dahil kapag sobra na, hindi na paghingi ng tawad ang kailangan, kundi pagtanggap na may mga bagay talagang hindi na maibabalik pa sa dati. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na hindi ka na niya mahal pero hindi ka rin niya kayang iwanan. Hindi lahat ng nananatili nagmamahal pa. Yung iba, takot lang mawala ang mga bagay na nakasanayan nila. Kaya makinig ka para malaman mo. Number 1, present siya sa buhay mo pero wala ng emosyon. Kasama ang katawan pero wala na ang atensyon. Alam mo yung hindi na siya interesado sa kung ano pa yung nararamdaman mo. Number 2, may effort lang kapag may mawawala. Kapag ramdam niyang aalis ka, saka lang siya babawi. Pero kapag tahimik ka na ulit, balik na ulit sa dati. Number 3, hindi ka niya pinipili pero ayaw kanyang pakawalan. Walang malinaw na plano at walang malinaw na direksyon. Nandyan ka para hindi siya mag-isa, hindi dahil ikaw ang gusto niya. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong masakit itong tanggapin. Pero mas masakit manatili sa lugar na hindi ka na mahal. May mga taong hindi ka kayang iwanan, hindi dahil mahal ka, kundi dahil convenient ka, kaya sila nananatili sa buhay mo. Tandaan mo yan. God bless. 5 rason kung bakit tayo nahuhulog sa taong hindi naman maganda o gwapo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, nauunawaan tayo sa malalim na paraan. Kapag may taong nakakaintindi sa'yo, hindi lang sa sinasabi mo kundi sa nararamdaman mo, nagkakaroon ng emotional comfort. Ito ang madalas nagiging simula ng pagkahulog o pagka-inlove mo sa isang tao. Number 2, may familiar energy. Minsan na-attract tayo sa taong parang familiar. Kahit bago pa lang, nagkakaroon siya ng connection. Maaaring dahil kamukha nila ang vibe ng taong nagparamdam ng safety o love sa'yo noon. Halimbawa, magulang mo, kaibigan mo, o yung past relationship mo. Number 3, nakaka-trigger ng positive emotions. Kahit simple lang sila, kapag palagi kang napapatawa, napapakalma, o napapagaan yung loob mo kapag kasama sila o siya, nagiging rewarding ito sa utak natin. Kaya ang nangyayari, unti-unti tayong nahuhulog sa taong ito. Number 4, hindi lang mata ang nagmamahal, maging ang ating utak at puso. Ang attraction ay hindi lang tungkol sa itsura. May mga hormones
na nag-a-activate kapag emotional connection yung pinag-uusapan. Ito ang dahilan kung bakit special siya sa paningin mo kahit hindi siya pasok sa beauty o sa physical standards mo sa isang tao. Number 5, i-follow mo ako para malaman mong hindi lahat ng nahuhulog ay dahil lamang sa gwapo o maganda ang isang tao. Dalas dahil sa pakiramdam ng pagiging nauunawaan, ligtas at totoo. Kapag ang emosyon mo ay sumasabay sa kanya, iyon ang tinatawag na emotional resonance. Tandaan mo yan. God bless. Simpleng payo para sa mga mag-partner o planong pumasok sa isang relasyon. Ang lalaking nagsasabi ng kakausapin ko muna ang misis ko o ng partner ko ay isang responsable na lalaki at nauunawaan ng tunay na kahulugan ng pag-aasawa o pagpasok sa isang relasyon. Hindi dahil siya ay mahina, kundi iginagalang at pinapahalagahan niya ang opinyon ng kanyang partner. Ang lalaking laging kumukonsulta sa kanyang partner bago gumawa ng desisyon ay isang lalaking magkakaroon ng number 1, kapayapaan sa isip. Number 2, dangal at paggalang. Number 3, tagumpay at pag-unlad. Kaya para sa mga kalalakihan at kababaihan, upang ipadama sa iyong partner ang pagmamahal, ibigay sa kanya ang tatlong bagay na ito: atensyon, affection, at appreciation. Yung tatlong A na ito para mas mahalin ka pa ng iyong partner habang buhay. Mahalin mo ang kanyang kaluluwa at hindi lamang ang kanyang katawan. Upang ipadama sa iyong partner ang pagmamahal, iparamdam mo rin yung tinatawag din nating tatlong R: respect, reassurance, relief. Ito yung mga bagay para mahalin ka ng isang lalaki. Mahalin mo ang kanyang puso, hindi lamang yung kanyang pera o ng kanyang kakayahan o status sa buhay. Lalong-lalo na kung gusto mong magbunga ito ng maligayang pagsasama. Tandaan mo yan. God bless. Kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, huwag mong kakalimutan ang respeto para sa sarili mo. Sa panahon ngayon, napakahalaga ang privacy. Hindi lahat ng bagay ay kailangang i-record at hindi lahat ng sandali ay dapat may ebidensya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat kung gaano kayo ka-open o ka-public, kundi sa kung gaano ka nire-respeto at pinapahalagan at lalong pinoprotektahan ng partner mo. Ang tamang partner ay hindi ka ilalagay sa sitwasyong maaaring balang araw ikakapahamak mo, ngayon man o sa hinaharap. Igagalang niya ang boundaries mo ng walang sapilitan o pilitan, walang guilt at walang kondisyon. Tandaan mo na ang pagmamahal ay may kasamang seguridad, hindi pangamba. May tiwala, hindi takot. At higit sa lahat, mayroong respeto dapat. Kaya, choose your partner wisely. Piliin ang taong aalagaan ng puso at ng dignidad mo. Because protecting yourself is not selfish, it's self-respect. Tandaan mo palagi yan. God bless.